Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay magko-configure tayo ng RIP version 2 na routing protocol. So, pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pinutin ang notification bell para updated ka sa mga in-upload kong video. So, sa previous video natin, sa susunod dito sa video na to ay nag-configure tayo ng router version 1. So ngayon, version 2 naman tayo. So ano ba yung different nila? So ang different nila, yung version 1 ay hindi niya supported yung subnetting, yung class lace na IP address. So dito sa version 2, supported niya yung BLSM na subnet. So automatic kasi na sinasummarize niya, nakasummarize yung network sa version 1. So dito sa version 1. Dito sa version 2, merong auto summarization at saka sa authentication future nito kaya na-upgrade. So start na tayo. So ito yung ating diagram, network diagram na i-configure natin. So kasi basically itong PC dito hindi niya mapiping o wala silang reachability dito sa network dito sa area na to. So vice versa din dito sa PC4 wala siyang reachability sa PC dito sa kabila or network dito sa kabila. So kailangan natin ng routing protocol either dynamic or static. So yung gagawin natin na RIP version 2 ay part siya ng dynamic routing protocol para mag-communicate sila. So, meron tayong dalawang router dito. Pinalitan ko lang ng icon, router 1 at saka router 2. Dito naman sa switch, yung dito, switch din ito. Tapos ito, BPC na PC. So, wala pa akong inassign dyan na IP address. So, i-open lang natin to, right-click natin. Tapos, ito. Tapos, yung PC na to kasi ito yung test natin at saka yung PC4. So, sa inyo, pwede nyo i-test sa Packet Tracer kasi gagana siya din sa Packet Tracer. O kung meron kayong ABNG, ako ginagamit ko dito ngayon ay GNS3. So, dito tayo ngayon sa router 1. So, maglagay na tayo dyan ng mga IP addresses sa mga interface na yan. So, interface, kailangan natin yung basic command na enable config t, config terminal, tapos punta tayo sa interface na to, assign natin yung IP address na to. So, interface F0/0, tapos enter natin. Oh, mali. F yun, hindi G. I-delete ko lang, arrow up ko lang, at saka ilagay ko yan. Tapos ilagay natin yung IP address. IP, tapos add, tapos yung IP address na yan na 192.168.1.1, tapos yung kanyang subnet mask na 255.255.0, and mali pa. No shutdown kasi naka-shutdown yung mga interfaces sa Cisco. So, kailangan nating i-manual ilagay yung command na no shut para mag-up. So, kung makikita nyo, up na yung interface natin. So, dito naman tayo sa interface dito sa network na yan. So, arrow up ko lang. Tapos, pwede nang arrow up. Tapos, erase nyo to. I-delete nyo. Tapos, 1. Tapos, arrow up nyo ulit para magamit natin sa inyong para ma-use natin yung previous configuration. So gamitin niyo lang yung arrow up tapos left arrow sa inyong keyboard. So papalitan ko ito ng 2. Ayan. So kung makikita niyo, ito yung tinype ko. Network na ito type natin dito. Yung IP address diyan tapos enter natin tapos no shut. So, tapos na tayo sa router 1. So, dito naman tayo sa router 2. So, yan, up na rin. So, kung gusto na actually verify kung okay yung configuration, do show IP interface brief, BR brief. Ayan, ito yan ang kinonfigure natin. Yung fast ethernet 0/0, ito yun. Ito yung nilagay natin ng IP address, tapos up na rin siya, up. Tapos ito naman, F0, yan, up na, 2.1. So, dito tayo sa PC, dito sa router 2. Nakabukas na ba? Ayan, down pa. So, ilagay natin din yung configuration sa router 2. Ilagay ko lang diyan. Nasa PC yung na-click ko. Router 2. So, enable config T. Tapos, dito natin yung sa interface na yan. Interface F0/1. Tapos, IP add 192.168.1.1.
2.2 tapos 255.255.255.0. No shot. Ayan. So, arrow up ko lang para sa interface doon sa 0/0. Ayan. Tapos, arrow up ko din. Tapos, dito sa router na to, interface dito. Ito, ano na ako dyan, F0/0. Tapos, palitan ko lang ito ng 3.1. So, delete ko na lang yan. 3.1. So, yan. So, no shot natin. So, tapos na tayo dyan mag-configure sa mga IP address, sa mga interfaces. Up na rin siya. Kung gusto nyo i-verify, i-type nyo do show IP interface brief. Ayan. Do show. Walang W pero in-accept niya. Ayan ang kinonfigure natin. Kung i-check nyo kung tama. 2.2. Ayan. So, dito naman tayo sa PC. Dito sa PC na to, mag-assign tayo dyan ng IP address. So, ito yan. Kung i-check natin, show IP. So, wala pa siyang IP address. Wala pang IP address at saka gateway. So, paano paglagay na dyan ng IP address? So, ilagay lang natin IP. Tapos, yung kanyang IP dito na 192.168.1.2. Tapos, yung kanyang subnet mask na /24. Tapos, kailangan natin yung gateway na 192.168.1.1. So, enter natin. So, pag-verify natin ulit, show IP. So, kung makikita nyo, meron na siyang IP address, IP. Sana ba yun? Ito pa yung nag-click ko. Meron na siyang IP address, tapos meron na sa subnet mask. So, kung ipiping natin yung gateway, yung ating gateway na ping natin, 192.168.1.1. So, meron tayong communication sa ating gateway. So, mag-assign tayo dito ng dito sa router 4, maglagay tayo ng IP address. Na-open ko na dito. So, itaas ko lang ng konti. Yung ating IP address dito ay 3.3. Ito, 3.3. Kung mag-type tayo dyan ng show IP, so wala pang IP. So, maglagay tayo ng IP 192.168.3.3. Tapos, yung ating subnet mask na /24 at saka yung ating gateway 192.168.3.1. So, checking pa kung duplicate. So, pag naglagay tayo dyan ng show IP, meron na siyang IP. So, pag pining natin yung ating gateway 192.168.1.3.1, so meron silang communication. So, pining ko yung PC na to hanggang dito. So, ang PC na to, try natin na i-ping dito kung meron silang communication. So, ping 192.168.1.2. Dito yan. Yung PC4 to PC1. So, kung makikita nyo, unreachable. Dahil wala tayong nakalagay na routing dyan. So, maglagay tayo dyan ng routing para mag-communicate sila. So, unahin natin dito sa router 1. So, i-type natin dito, exit ko muna, router RIP, then ito yung ating command, tapos itab ko to version 2, tapos ilagay natin na word na no auto. Ayan, tinab ko lang auto, then summary, then enter natin. So, ilagay natin yung network, itab ko, tapos ilagay natin yung network dito. So, network natin dyan ay 192.168.1.0. Enter natin, tapos yung network din natin dito sa area na to, kasi dalawa eh. So, arrow up ko lang, tapos palitan ko ito ng 2. So, gamitin ko yung arrow left sa aking keyboard and enter ko. So, dalawang network ang nilagay natin dyan. So, pag nilagay natin yung command na to, do show IP route, and wala pang route dahil hindi pa enable dun sa kabila. Arrow up ko ulit, RIP. So, right. Wala pa kasi hindi pa naka-enable dito sa kabila. So, punta tayo dito sa router 2. Ito yung ano natin, type natin yung exit ko muna ng once, tapos sa router RIP, then lagyan natin ng version, itab ko lang 2, tapos no auto, tapos tab ko. Ayan. So, ibig sabihin ng auto summary, hindi natin pinapahintulutan na mag-auto summary si router.
Kasi in-auto summary na yung ating mga yung ating interface IP address na nilalagay dyan. So, kaya gusto natin ilagay yung auto summary na command. So, lagyan natin ng network, tapos tab ko lang, tapos yung ating network dito, 192.168.2.0. Then, arrow up ko lang para sa network dito. Gamitin ko yung arrow left sa aking keyboard. Tapos, no, 3.0, enter natin. So, tapos na tayo dyan. Kung gusto nang i-save yung configuration, try natin kung meron tayong meron tayong route do show IP route RIP. Ayan, meron na siya. Yung 1.0 na network ay connected siya via dito sa network na to. And pag nagpunta rin kayo dito, do show IP route RIP. So, meron din siyang connectivity dyan. So, i-check natin. Dito tayo ngayon sa PC4. Dito sa PC4, i-ping natin ito. Arap ko lang. Boom, meron na silang connectivity. So, kung makikita niyo, meron na siyang connection papunta doon. So, ganun lang mag-configure ng route RIP version 2 kung gagawa kayo ng lab. So hanggang dito lang, huwag niyong kalimutan i-like and subscribe and support ang aking YouTube channel.